Ang isang aso ay ang tanging bagay sa Earth na nagmamahal sa iyo ng higit pa kaysa sa kanyang sarili. Ang asong ito ay pinangalan ng Fushi. Isang araw, ang may-ari nito ay kailangang lumipat sa isang bagong bahay. Sumunod si Fushi kasama ang may-ari at gustong sumakay sa kotse at magsimula ng bagong buhay na magkasama. Gayunpaman, ang isa sa mga kamag-anak sa kotse ay allergy sa balahibo ng aso. Ang may-ari ay inaliw si Fushi at sabay sabing, "Hintayin mo ako, babalik ako upang makuha ka sa lalong madaling panahon." Dahil sa pangakong ito ay naghintay si Fushi sa loob ng 10 taon umulan mat umaraw. Ito, naghihintay sa lugar kung saan ginawa ang pangako. Ang mga mababait na kapitbahay ay dadaan upang pakainin at bigyan ito ng tubig. Ang isang kapitbahay ay sinubukang iuwi ito. Ngunit sa sandaling dumating si Fushi sa isang bagong tahanan, agad itong tumalikod at tatakbo pabalik sa lugar na kung saan siya iniwan. Natatakot itong mawala ang may-ari at ayaw umalis. Kahit sa pangalawang taon si Fushi ay patuloy na naghihintay. Isang araw, napansin ng mga kapitbahay na si Fushi ay wala sa karaniwan nitong lugar. Pagkatapos maghanap, natagpuan nila si Fushi na nakahiga at mahina sa kanyang maliit na higaan. Dinala nila ito sa veterinaryo na nagsabing si Fushi ay matanda na, at ito ay isang himala na nakaligtas ng ganito katagal. Ang mga kapitbahay ay dinala ito pabalik sa kanyang maliit na tahana, nilinis ito at ginawa itong komportable. Umaasang mapapayapang pumanaw si Fushi, ngunit sa sumunod na araw si Fushi ay bumalik sa lugar kung saan siya iniwan. Nagpatuloy itong tumingin sa direksyon ng kanyang may-ari at umaasang maiuwi ito. Sa loob ng 10 taon, hindi na mabilang ang mga pangarap na bumalik ang may-ari nito. Ang hindi alam ni Fushi ay namatay ang kanyang may-ari sa isang aksidente sa sasakyan on the way sa bagong bahay. Marahil, kung makikita ng may-ari ang malungkot at matigas na ulo ni Fushi mula sa langit, ang kanilang puso ay kikirot ng malala.